netizens! Welcome to my vlog. So for today's video ay ipi-feature natin ang kasaysayan ng barangay na aking kinalakihan. No other than Barangay Matho. Matho was created a barangay before the separation of Surigao del Sur from its mother province of Surigao on June 19, 1960 under Republic Act 2786. It is one of the 12 barangays composing the municipality of Cortes by virtue of Executive Order Number 542, Series of 1953, signed by President Elizondo R. Quirino on October 1, 1953. According to its historical population, the population of Matho grew from 815 in 1990 to 1,451 in 2020, an increase of 636 people over the course of 30 years. The latest census figures in 2020 denote a positive growth rate of 5.52% or an increase of 327 people from the previous population of 1,124 in 2015. So ngayon ay pupunta tayo sa Barangay Hall ng Matho. So hi guys! Nandito ako ngayon sa aming Barangay Hall sa makikita ninyo. So ngayon ay nandito tayo upang magkalap ng mga impormasyon o importanteng dokumento na magpapatunay sa kasaysayan ng Matho. So tara! Nandito na ako ngayon sa loob ng aming barangay hall at dito tayo lalapit sa barangay secretary window. So sa paglapit dito agad akong nagtanong kung pwede ko bang makita ang mga dokumento. Nilahad niya sa akin ng mga dokumentong naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa historya ng barangay namin. Ngayon naman, pupunta natin ang bahay ng ating interviewin tungkol sa kasaysayan ng simbahan. Maayong hapon, te. Apo, mahapon sa So, kumante, pangutanong tadakaw unuan, imo ba istorya sa history ng ato simbahan sa Matho? oo. Sige, ang sinugdanan sa istorya sa Matho. Ako ang yahimo ng presidente 1995. Dito magsugod ang pagbag-o ng simbahan, paglambo ng simbahan. Ang amo presidente si Filipa Cuadrasal. Human ako ang tesorera. Ang amo pagahimo, human ang kapitan niya doon na panahon si Felix Gallardo. Ang amo taghimo, manulisit na kami sa Matho kada semana, kung Sabado, kada Sabado 20-20 ay muhatagan 500 para sa simbahan. Tungod sa paningkamot namo, ang mga tao isa din kamot para sa kalambuan o para matapos ang simbahan. Na tatag ang kuanti simbahan sa Matho? Kuan 1912 pa. Sa panahon bayad to nila ni Popo Igoy, sila ang una gamugna ng Katoliko, gamayay pa na baybayad to siya namo simbahan. Human sa hangtod-hangtod nga ni lambo na ang kuan, paningkamot ng mga tao, yung kuman ang hitsura ng simbahan, madayaw na. O tapos yan na sa mga ni kumbinto, yan amo ang magasto tanan niya on. Gikang gayod sa mga hatag ng katauhan, yaton mga masakiton nga magsaad kan San Vicente, magdunit sab siya amo yaton amo tagpalambo. Pinaagi gihapon sa pagtinabangay, pagtagbo. Kano sa si Senior San Vicente na kuanti nga di sa Matho? Ibali na ipakala. Panahon pa yadto nan hapon. Itong gira pa sa hapon sa una kay aniya gani matanggal ba yaon. Tagutod yon ang hapon tagbutang sa lungag. Humanhingkit anda ng mga tao. Amen tagsumpay da nila yon siya. Pero si San Vicente milagroso gayud siya kay nga ang mga masakiton, yang nga dayaw, tapos panahon na yaoy mga kataragman, magpakita siya ng milagro, timalhan para sa mga
para sa katawhanan ni sa Matho. Damuan niya luwas parte sa sakit. Oh. Kaya ako kanina sinanay kaluy sa Dios. Ako may sakit na ako na inkan ako nang tapuan ako ng sakit pero kaluy sa Dios. Si San Vicente magampo da magnobina yaon da. Ang kun amayon ako muto ako na ang tao basta hugot an imo pagampo dunggong gay ng Ginoo. Inibanan isab nan imo lihok nakinahanglan magmatarong ka gayud. Kung masayop pang kita kay tao di man kita laong na dili kita makasakit pero dili gid baglaon na yon mga sa ng mga mortal bitaw. Mangayo ko ng pasaylo sa Ginoo na hinatunta di na ka mag-utro madayaw ka man giyahan ka. Ako magarbuhon ako magpahibaw sa tanan intiro kalibutan na si San Vicente santo siya pero grabe ang takatag ng Ginoo nagahom sa iya para sa makatabang sa mga tao na nagkinahanglan sa iya ng mga balapian. Damo na mga prueba na yadayaw ni San Vicente. So ako mapasigarbuhon gid ako na anamo patron sa Matho si Senyor San Vicente Ferrer amo gid ang kapalig-on ng pagtuo sa barangay sa Matho sa tanan mga katawhan. Palag anya kapadako nan ini silalay na pero yaon ni stage god on anya kapahimo na niyang sinugdanan si Juan Tony panahon nila man sinong William kung wala si Sir Tony disgrasya dili kun ano na ini ang si Juan Bagyo anya kapadako kay nan silalay law amo ang presidente tulon niya ka termino amo yon si anya himo. Sino yung pinakauna nato na kapitan nga di sa Matho te? Popoy Goy yung kapitan. Sunod si Kuan, Nanay Aming. Sunod si Taipulin, si Damiana Plaza, Blasquez Plaza, si Popopulin, hindi ulit yung nangan. Kuan Blasquez, yung kapitan isa biya. Tapos si Popualo, yahimo na kapitan. Tapos si Tay David, yahimo na kapitan. Si sunod kan Tay David, Anya Pulis, si Kuan inin Crisanto Gallardo, sunod si Cornelia Jacinto, sunod si Felix Gallardo, tulo ka termino. Si Isok Sulpicio Cortez, una si Sulpicio si Kuan ka Gallardo. Sunod si Gallardo, sunod si William. Adi si Antonio. Sunod si Antonio, si William, sunod amo na dayon si Gallardo. Pagkasunod si Lau na dayon. An inin nga ni simento, amo na ini ang kan Kuan Rosela Villa. Sana niya ton dike o gyadton ngadto farm to market road na simentado. Taking everything into consideration, Matho is a barangay that was not well equipped during its kapanahunan. And as a youth of its community, I am overwhelmed with how the people of my beloved barangay made its development possible. And true enough that because of its own people, the barangay made its way to the top, with a stable infrastructures such as the barangay hall and its farm to market road, as well as its well-developed community where services are attainable and accessible to everybody. Again, I am glad that the sinaunang tao that live here in our barangay made a huge impact on its development, and I am forever grateful to them. I am willing to be the pillar of hope and a catalyst for change as long as I can provide the best service for my beloved community, and soon
I'll be in the history of my barangay because of my contribution and dedication to uplift my community. Madayaw na adlaw ug salamat sa pagpaminaw.